Baka hindi narinig ng mga nagbibingi-bingihan. Sabi ng partidong itinatag ni late Miriam Defensor Santiago na People's Reform Party o PRP, ang Kong Rodante Marcoleta, ay naniniwala sila na magagawa nito ang nasimulan ng dating senadora. Ang senadorang idol ko. Siyempre, ang senadorang idol mo. At senadorang idol nating lahat. Si late Senator Miriam Defensor Santiago. Palakpakan! Ulitin nga natin, ang sarap kasi sa pandinig. At ayon sa grupo, naniniwala sila na magagawa nito ang nasimula ng dating senadora, kabilang na ang paglaban sa korupsyon. Isa pa nga! At ayon sa grupo, naniniwala sila na magagawa nito ang nasimula ng dating senadora, kabilang na ang paglaban sa korupsyon. Isa pa! At ayon sa grupo, naniniwala sila na magagawa nito ang nasimula ng dating senadora, kabilang na ang paglaban sa korupsyon. Narinig nyo ba yon, Mike Cervera, Mema Alicia, Kent Garcia at Takero Miyamoto? Aw-aw pamor! Ako'y naniniwala sa kasabihan na bird with same feather, flock together. Alam ng grupong ito at nakikita nila ang tunay na kalibre, moralidad at track record ni Kong Marcoleta. Naniniwala ang People Reform Party na itinatag ng late Miriam Defensor Santiago na kayang ipagpatuloy ni Kong Marcoleta ang paglaban sa korupsyon na sinimulan ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Hindi ako mananawa na uulit-ulitin ito hanggang pumasok sa mga mahihinang utak ng ilang mga Pilipino. People's Reform Party, partidong politikal na itinatag ni late Senator Miriam Defensor Santiago, nakikitang kayang ipagpatuloy ni Kong Rodante Marcoleta ang nasimulang ipinaglaban ng The Iron Lady of Asia, ang dating senador na si Miriam Defensor Santiago. Palakpakan! Naimbag nga aldaw yung amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, habang todong sinisiraan at ipinagkakalat ng mga atakdog na mga vlogger na mahina at malabong manalong bilang senador ang Kong Rodante Marcoleta bilang parte ng kanilang sarswela upang magawa nila ang mind conditioning laban kay Kong Rodante Marcoleta. Hindi naman nila mapigilan na lumabas ang totoong pulso ng bayan. Kahit na disuportahan ng mga mayor na takot na mawalan ng ayuda, nananatili pa rin si Kong Marcoleta na namamayagpag at mabilis ng parami ang mga tao at grupo na gusto siyang suportahan. Palakpakan! Ang bagong grupong nagbigay ng suporta kay Kong Rodante Marcoleta ngayon ay ang political party na itinayo mismo ng late Senator Miriam Defensor Santiago. Ang tindi, ang lupit. Salute po sa inyo mga ma'am and sir. Magagaling po kayong umamoy at kumilatis ng kandidatong may tunay at magandang hangarin para sa bansang Pilipinas. Kita mo yan, Kent Garcia. Bigatin ang mga sumusuporta sa aming Kong Marcoleta. Hindi basta-basta. Tahol pamor! Sabihin mo, aw-aw-aw! Tatagan mo ang pag-aw-aw mo ha. Huwag kang lalamya-lamya. Mga kabagis, ang bibigyan po natin ngayon ng komentaryo, kritisismo, punto at reaksyon ay ang video ng Net25 patungkol sa pagbibigay ng suporta at pag-adapt ng People's Reform Party kay Kong Rodante Marcoleta. Nakaka-proud po yun ha. Palakpakan. Palakas na ng palakas ang Kong Marcoleta. Nakikita na ng mga grupong may kredibilidad ang tunay na hangarin ni Marcoleta.
para makatulong sa mga Pilipino. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. Balik po tayo sa mga balita. Nagpahayag ng pagsuporta sa isa sa mga kandidato sa pagkasenador ng partidong PDP Laban, itong grupong People's Reform Party o PRP, na siyang partido ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. At ayon sa grupo, naniniwala sila na magagawa nito ang nasimula ng dating Senadora, kabilang na ang paglaban sa korupsyon. Ano daw? Baka hindi narinig ng mga nagbibingi-bingihan. Sabi ng partidong itinatag ni late Miriam Defensor Santiago na People's Reform Party o PRP, ang Kong Rodante Marcoleta, ay naniniwala sila na magagawa nito ang nasimulan ng dating senadora. Ang senadorang idol ko. Siyempre, ang senadorang idol mo. At senadorang idol nating lahat. Si late Senator Miriam Defensor Santiago. Palakpakan! Ulitin nga natin, ang sarap kasi sa pandinig. At ayon sa grupo, naniniwala sila na magagawa nito ang nasimula ng dating senadora, kabilang na ang paglaban sa korupsyon. Isa pa nga! At ayon sa grupo, naniniwala sila na magagawa nito ang nasimula ng dating senadora, kabilang na ang paglaban sa korupsyon. Isa pa! At ayon sa grupo, naniniwala sila na magagawa nito ang nasimula ng dating senadora, kabilang na ang paglaban sa korupsyon. Narinig nyo ba yun, Mike Cervera, Mema Alicia, Kent Garcia at Takero Miyamoto? Aw-aw pamor! Ako'y naniniwala sa kasabihan na bird with same feather, flock together. Alam ng grupong ito at nakikita nila ang tunay na kalibre, moralidad at track record ni Kong Marcoleta. Palakpakan! Ito tanong ko mga kabagis. Sana sagutin nyo sa comment section. Sino ang mas papaniwalaan natin? Yung mga keyboard warrior na pinipilipit ang konteksto tungkol sa sinabi ni Kong Marcoleta about sa West Philippine Sea na there is nothing as West Philippine Sea. At pinipilit na pro-China si Kong Marcoleta para gawing masama sa paningin ng mga Pilipino. Mga keyboard warrior na kung basahin mo ang mga spelling ng kanilang mga comment ay nakakabobong basahin. O ang partidong itinatag mismo ng dating senadora na si Miriam Defensor Santiago na nagsasabing kayang ipagpatuloy ni Marcoleta ang nasimulan ng pumanaw na senadora na si Idol Miriam Defensor Santiago. Palakpakan. Sino po ang mas papaniwalaan nyo? Yung mga keyboard warrior na pinipilit na pro-China si Kong Marcoleta o ang People's Reform Party na itinatag ng senadorang si Miriam Defensor Santiago? Ang sarap talaga sa tenga. Ulit nga. At ayon sa grupo, naniniwala sila na magagawa nito ang nasimula ng dating senadora, kabilang na ang paglaban sa korupsyon. Palakpakan. You can never bring a good man down. English yun ah. Sige, tuloy! Report mula kay Erlo Bringas. You were invited here today because the People's Reform Party, founded by the former President Miriam Defensor Santiago, is going to adopt Congressman Dante Marcoleta as its candidate for the Senate. Inanunsyo ng grupong People's Reform Party o PRP ang pagsuporta sa kandidatura ni Senatorial Bet
at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Yan ang ipinahayag ng grupo kasabay ng ilang araw bagong eleksyon 2025. Ayon sa PRP, naniniwala sila na si Marcoleta ang magkakapagpatuloy ng nasimulang advokasya ng dating Senadora Miriam Defensor Santiago ang paglaban sa korupsyon. Naniniwala ang People Reform Party na itinatag ng late Miriam Defensor Santiago na kayang ipagpatuloy ni Kong Marcoleta ang paglaban sa korupsyon na sinimulan ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Hindi ako mananawa na uulit-ulitin ito hanggang pumasok sa mga mahihinang utak ng ilang mga Pilipino. Grabe, ang lupit nun ah. Ito isipin nyo mga kabagis. Pag sinabi at pinangako ni Kong Marcoleta na lalabanan niya ang korupsyon bilang plataforma niya, medyo alanganin yon. Maaring budol yon. Pero kung ibang tao na o grupo ang nagsasabi na kayang gawin yan ni Kong Marcoleta, ano po sa tingin nyo mga kabagis? Yang mga tao na yan o grupo, nagbabase yan sa track record, history ng panunungkulan at moralidad ng kanilang pinatutungkulang politiko. Palakpakan. Palakpakan po natin si Kong Marcoleta. Ulitin ko, kabaliktaran ang nakikita natin sa gustong ipakalat na mga kalaban ni Kong Marcoleta. Nabagsak sa survey si Marcoleta na sila-sila lang din ang sumagot. Diba Takero Miyamoto? Ipagsigawan mo ulit sa channel mo na pang number 21 lang si Marcoleta sa survey. Ingat ka. Baka sa sobrang tuwa mo na pang number 21 lang si Marcoleta, atakihin kang hinayupak ka pag nanalo si Kong Marcoleta. Huwag kang maasar sa akin, Takero. Ganon talaga pag malakas ang vlogger. Madalas binibira. Ikaw lang naman ang bumibira sa mahina. Kalalabasin yung mahina si Kong Marcoleta, tapos sabay-sabay pa kayong bibira doon sa tao na sinasabihan yung mahina. Napakabobobo nyo. Yung mahina pa talaga ang bibirahin nyo pag aaksayahan nyo ng panahon at effort. Alam po nyo mga kabagis, kaya pinapalitaw na bagsak sa survey si Marcoleta at sunod naman nagagatungan ng mga bayarang vlogger. Yan yung tinatawag na public mind conditioning para sa mga tangang Pilipino. Tulad ng kapitbahay kong information spoon feeding. Hindi na yan uubra mga tukmon. Matatalino na ang mga Pilipino. Tuloy! He continued fighting for the rights of the people and to fight the oppression being done to them. He is exposing all the anomalies and the corruption that is prevailing right now in the Philippines. He has committed to pursue the advocacy, idealism, and principle of the former late Senator Miriam Defensor Santiago. Kagaya nga ng nasabi ko, isang malaking karangalan ito. Hindi naman ito basta-basta partido lang. Ang partidang ito ay naging popular sa kanyang mga reformang ina-advocate para sa ating bansa. Kasi pagka ang isang partido ay parang dekorasyon lamang, hindi yan masyadong papansinin. Kabilang sa advokasya ni Marcoleta ang paglaban din sa korupsyon at pagtatalaga ng iba pang mga batas na makakatulong din sa marami nating mga kababayan sa iba't ibang mga aspeto. Sapagkat ang kanilang aspirations mula't mula pa ay mareforma yung maraming mga pagkakamali sa ating mga institutions. Kagaya nitong hinaharap nating corruption na ito, kung ito'y magpapatuloy at wala man lang magsasalita, katulad na halimbawa sa House of Representatives, any infringement to integrity is already considered corruption. Alam po nyo mga kabagis, hindi po yan papasok si Marcoleta sa politika na walang basbas ng iglesia per se. Alam nyo naman na wala talagang pumapasok na INC sa politika. Kapag nagpilit ka, tiwalag ka. Palibhasa, mataas ang tiwala ng iglesia kay Marcoleta. Kaya pinayagan ito ng tagapamahala at ang nakikitang mga katangian ni Marcoleta bilang lingkod bayan ay nakikita na rin ng mga grupo
na walang koneksyon sa Iglesia ni Cristo. Palakpakan. Tulad ng sinasabi ko dati pa, hindi sisirain ni Marcoleta ang pangalan ng Iglesia dahil lamang sa mga kayamanang panlupa. Yung mga politikong Katoliko, oo. Pero si Marcoleta, 100% panigurado hindi niya yan gagawin. Ang nakawan at gawan ng masama ang bayan para lamang sa sariling kapakanan. Pansinin nyo mga kabagis, halimbawa sa isang grupo ng mga magnanakaw na politiko. Isipin nyo to Alam ko po matatalino kayo mga kabagis. Kung lahat sila magnanakaw at merong isang matino at gustong baguhin ang sistema. Kumbaga may nakapasok na isang matino na kakaiba sa kanilang kultura ng mga magnanakaw. Sa tingin nyo mga kabagis, ano ang gagawin nila sa isang matinong nakapasok na yon? Ano ang gagawin nila kay Marcoleta? Diba andyan nasisiraan? Ibubuli. Gagawin ang lahat para hindi manalo. Kasi lagot sila pag nakapasok yung isang matinong politikong yan. Ngayon pa nga lang kita nyo na ang ginagawa kay Marcoleta. Kaya huwag kayong magtaka kung gagawin ng mga kalaban sa politika ni Marcoleta ang lahat na hindi ito manalo sa parating na 2025 midterm national election. Palibhasa, ang itinatag na partido ni late Senator Miriam Defensor Santiago ay ang layunin nito ay maayos at tapat na gobyerno. Kaya nilang amuyin. Kaya nilang malaman kung sino-sino ang mga politiko na nasa ayos, may paninindigan at hindi magnanakaw ng mga politiko. Kaya wag na po tayo magtaka kung ang People's Reform Party ay iniendorso ngayon ang Kong Marcoleta. Tulad ng sinabi ko nga sa unahan ng bidyong ito, bird with same feather, flock together. Palakpakan. Tuloy! Bago ang pagpapahayag ng suporta ng People's Reform Party kay Congressman Marcoleta, kasama ang partido na PDP Laban na nagtungo ang mga ito sa Hong Kong nitong weekend at doon kinamusang overseas Filipino workers na naghahanap buhay sa nasabing bansa. Kabilang sa mga nakausap ng Net25 News na OFW sa nasabing bansa ay may kahilingan sa mga tumatakbong senador ng PDP Laban. Kabilang na dyan ang pagiging safety muli ng bansa sa mga krimen at iba pa. Bilang OFW dito sa Hong Kong, 10 years na po akong naging OFW. Gusto ko po yung plataforma ng PDP Laban, lalo-lalo na yung si Rodante Marcoleta. Kung kayo po ay maluklok na sa gobyerno bilang senador, hiling ko po sana hindi po kayo magbago at ipagpatuloy nyo po yung magandang hangarin nyo sa bansang Pilipinas. Mahal namin kayo. Dumalo din sa campaign rally ng PDP Laban si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Kabilang din sa inilatag ng PDP Laban ay mga karagdagang programa para sa mga OFW para magkaroon na rin ng pagkakataon ng mga ito na makauwi sa bansa matapos ang ilang taong paghahanap buhay abroad. Hanggat ang bansa natin ay hindi nalalagay sa kondisyon na ma-absorb natin lahat ang ating mga kababayan, nagpasyang pumunta doon sapagkat wala nga silang makita rito na opportunities, paano silang makakabalik? Ang lahat na nga doon, tumanda na rin Kasi nung makausap ko sila, ang pinakamabuting mangyayari sana, ang sinabi ko sa kanila, pagbalik ninyo, magkakaroon ng social integration. Yung paano silang makakamingle into our working population. Kasi matatanda. Yun. Kaya dapat ang mga Pilipinong naghahanap ng tunay na pagbabago sa ating gobyerno ay dapat i-consider nyo si Marcoleta. Bakit to? Napakaraming taon na sinakop tayo ng mga politikong Katolikong magnanakaw. Kaya huwag nyong sasayangin ang pagkakataon na masimulan na ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng pagkakapanalo ni Kong Rodante Marcoleta bilang senador ng Pilipinas nitong paparating na halalan. Marcoleta for Senador para sa 2025 National Midterm Election. Number 38 po, huwag po niyong kakalimutan mga kabagis. Palakpakan! Yun. Kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios!